Hello guys, kumusta kayo? Sana okay lang kayo dyan. Recently, nakausap ko yung kaibigan ko. Gusto niya umalis ng Pilipinas despite na sobrang laki na nung sahod niya. So, tinanong ko siya at sa video na to, ikikwento ko kung anong nangyari, ano yung mga pinag-usapan namin. So, yung kaibigan ko kasi is yung parang empleyado siya. Like everybody else. Hindi yung parang businessman na milyon-milyon kinikita. Hindi ganun. Normal empleyado. Employee sa isang company, private company, sinesweldohan. Recently, nakita ko kasi sa Facebook story niya na parang nag-thank you siya dun sa past company niya. Ngayon, piniem ko, nakausap ko, yun nga, tumanggap siya ng ibang offer mula sa ibang company, pero US company na. Tapos, tinanong ko, syempre, di naman nilipat yun ng malitang sahod, di ba? Or mas malitang sahod. So, tinanong ko, yung unang tanong ko is, may opportunity ba na kunin ka papuntang US? Ngayon, ang sagot niya, kaya niya daw tinanggap yung offer kasi may ganong offer yung company. So, despite from that, malaki yung sahod niya. Hindi ko tinanong kung magkano yung sahod niya. Ang sinabi niya lang sa akin is manager na siya. And then biglang may nakita akong number. Yung number is 200,000 plus, ha? Plus, hindi below, plus. Yun ang sabi niya. Tapos ang sinabi ko sa kanya, kung 200 plus ka, yung misis mo, inassume ko na both kayo 300 plus. Nag-like siya. So, ibig sabihin, 300 plus yung sahod nilang mag-asawa times 12. Nasa 3 million? Sabi mo na 300,000 yung sagad nila, yung mismong sweldo nila. Pero hindi bababa ng 300,000. So, meron silang net income na mag-asawa na parang 3 million and 600,000. So, hindi pa kasama yung 13-month pay which is mandatory dyan sa Pilipinas. Kung dyan nga, may office dyan, mandatory na may 13-month pay plus bonuses or annual bonuses or performance bonus na tinatawag. So, more or less, 3.6 million yung kinikita na mag-asawa, less tax, ganun. Malaki na para sa tingin ko, sobrang laki na nun, ha? Malaki na yun. Ngayon, tinanong ko siya, bakit mo pa gustong umalis ng Pilipinas? Ang ganda-ganda na ng trabaho mo. Maganda na yung trabaho mo. Okay naman, malaki naman yung sahod. Bakit? Sabi ko, ang sabi niya, toxic. Ngayon, tinanong ko siya, ano yung toxic na sinasabi mo? Ito, pakita ko yung usapan natin, yung ibig sabihin niyang toxic, yan. Dito. Tingnan nyo dito. So, yan yung mga rason na sinabi niya. Kung ano yung toxic na binabanggit niya. Ayan. So, kahit malaki na yung sahod niya, hindi pa rin siya, hindi kaya nung sahod niya, hindi kayang bilhin ng sahod niya yung gusto niyang environment para sa kanilang mag-asawa or sa future family niya. Kaya sabi niya, kung may opportunity ako na pumunta dyan sa US, pupunta ako. Kung pagpipiliin ka, may job offer ka naman, alam mo naman na magaling ka o alam mo naman na technically okay kayong mag-asawa, at ganun yung sahod nyo, hindi ka pa ba, at meron kang offer sa US, mag-iisip ka, kukunin mo kaya yung offer sa US? Malay mo, di ba? Iba kasi yung rason kung bakit gusto niya pumunta ng US. Nasa sa inyo kasi yan kung gusto niya pa rin pumunta. Pero kasi isipin mo din is, aalis ako ng Pilipinas, para kanino? Para sa'yo ba? Para sa family mo?
share ko na lang din sa amin ni Leslie, ang talagang reason kung bakit gusto namin mag-Canada is hindi naman para sa amin, para sa family namin or sa future family. Gusto namin na yung ganito maganda ang environment sa Canada, maranasan nung magiging anak namin. Siyempre, future, parang dito na mag-i-start yung lahi namin na dito na sa Canada. Kasi kami yung unang kami yung parang unang migrant sa lahi namin na dito sa Canada. So, gusto namin mas maayos na environment sa kanya-kanyang kasi yan, kanya-kanyang ayoko mag-convince na pumunta kayo dito, pumunta kayo dyan. Kung okay naman kayo sa Pilipinas, ba't kayo aalis? Di ba? Hindi, wala namang bansang perpekto. Wala namang talagang bansang perpekto. Pero titignan mo din, ano yung mas okay? Ano yung mas okay, yung bansa, marami bang trabaho, okay ba yung mga politician, corrupt ba, lahat naman may corruption, okay ba opportunity, ang dami mong titignan na factor, education mo, di ba? Yung pay. So, marami kang ifa-factor in sa totoo lang. Hindi mo rin kasi masabi kung okay yung bansa na gusto mong puntahan or maninirahan ka ng permanent. Ang magandang gawin mo is at least tumira ka ng months para lang makita mo kung para sa'yo talaga yung bansa na yun. Fit ba sa'yo? Okay ba sa'yo? Ang daming factor. Sabi nga nila, mas magandang maranasan mo, ma-experience mo kaysa yung nababasa mo, napapanood mo, which is talagang magkaiba. Katulad na lang nung before kami pumunta ng Canada, 2 beses na ako nakapunta ng Canada. So alam ko, kahit papano, yung environment, yung kung paano yung mga tao dito, mababait sila. Tapos nung nag-decide kami pumunta ni Leslie dito, nanonood kami ng mga vlog, nanonood kami ng mga YouTube kung paano. Prepared na kami. Pero nung pagpunta namin dito, kahit prepared kami, medyo mangyak-ngyak kami kasi hindi namin na-feel ng mga tao dito sa Canada na nag-i-struggle na pagdating mo dito, wala kang trabaho, paghahanap ng trabaho, may stress ka kasi nga kailangan mong may pangsustento. Kung may opportunity talaga na makakaalis ka ng Pilipinas or intercompany transfer na tinatawag, internal transfer, bakit hindi mo i-grab? Diba? Ranasan mo. Tingnan mo kung okay. Wala namang mawawala. Kung may offer like kunwari, may Citibank dyan sa Pilipinas, tapos may Citibank naman dito, may kailangan ka kasi may specialty na something na meron ka, kailangan ka dito, may work visa ka, pwede mong dalhin yung family mo, di ba? Nagustuhan nyo, o ba't di mo kunin? Nakita mong mas maganda, nakita mong mas okay, nakita mong mas may opportunity, di ba? Ranasan mo muna before ka mag-decide. Kumbaga, yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang padalos-dalos sa mga decisions. Meron kasi kaming mga kakilala dito or yung kakilala ng tita namin, ng tito namin, nandito sa Canada dahil sa hype or nakita nila sa internet, maganda yung Canada, ganito, ganyan. Hindi sila prepared yung mga expenses, yung mga mararanasan nila, na hardship sa paghanap ng trabaho. So, hindi nila in-expect na ganun kahirap yung mararanasan nila. And then, pag alis nila ng Canada, sasabihin nila, ay, ang pangit ng Canada. Sisiraan nila ang Canada. So, may mga ganung instances na nangyayari dito sa Canada. Pero yun nga, kung sa akin, magti 3 years na kami dito sa Canada, masasabi ko talaga, since 3 years na kaming talagang continuous na nandito, masasabi kong ayoko na umuwi. Ayaw na namin umuwi. Mas maganda pa rin talaga yung environment sa Canada. Although, syempre, nung una, struggle. Yung first 3 to 5 years mo, struggle ka talaga. Pero going smoothly, sana tuloy-tuloy. Hindi naman forever na sa baba ka. Diba? Kailangan mo di umangat.
syempre hindi mo hahayaan na ay hanggang dito na lang ba ang kaya ko. Kailangan kailangan umangat ka rin kahit papaano. Doon mo na, pag oras na nakaangat ka na, doon mo na makikita na ay ang sarap dito sa Canada.